Pag-ibig sa Islang Perlas. Ang pagpili ni Prinsesa Nina. Naitanong mo na ba sa sarili mo, kung sabay na inilatag sa harapan mo ang pag-ibig at walang katapusang kayamanan, ano ang pipiliin mo? Ang kwentong ito ngayon ay tungkol sa isang tauhan na kinailangang harapin ang ganoong kapalaran. Si Prinsesa Nina ng Saudi Arabia ay isinilang sa isang pamilyang labis na mayaman. Ang kanyang ama, si Apo Abdullah, ay isang kilalang oil tycoon na may bilyon-bilyong dolyar ang yaman ng pamilya. Mula pagkabata, namuhay si Nina sa karangyaan, sumasakay sa mga pinakamamahaling sasakyan at ang kanyang mga damit, pagkain at pang-araw-araw na gamit ay pawang mga eksklusibo at luxury na produkto. Bagamat lumaki sa isang bansang Arabo na may maraming mahihigpit na tradisyon, si Nina ay tinuruan ng Western education mula pa noong bata. Siya ay may bukas at modernong pag-iisip at hindi kailanman nagpatali sa mga lumang gawi ng kultura. Nang siya ay lumaki, si Nina ay puno ng pagkauhaw na tuklasin ang mundo sa labas. Gusto niyang tumapak sa mga bagong lupain at maranasan ang iba't ibang kultura. Kaya naman, pagkatapos magtapos ng kolehiyo, nagdesisyon siyang pumunta sa England upang mag-aral ng master's program sa International Relations at Cultural Studies. Sawa na ako sa buhay na nakakulong sa ginintuang hawla na ito. Minsan ay nagtapat si Nina sa kanyang matalik na kaibigan. Ang kailangan ko ay kalayaan at tunay na pag-ibig, hindi isang buhay na inihanda na ng pamilya. Pag-ibig, sa kanyang mga araw ng pag-aaral sa England, dinala ng tadhana si Nina upang makilala si Lito, isang exchange student mula sa Pilipinas. Ang kalagayan ng pamilya ni Lito ay lubhang karaniwan. Kinailangan niyang umasa sa scholarship at magtrabaho ng husto upang tustusan ang mahal na gastusin sa pag-aaral sa England. Mula sa unang pagkikita pa lamang, nahulog na ang loob nila sa isa't isa at mabilis silang lumubog sa isang maalab na pag-iibigan. Walang kaalam-alam si Lito sa totoong pagkatao ni Nina. Ang akala lang niya ay isa siyang ordinaryong estudyante mula sa Middle East. Sa panig naman ni Nina, labis siyang masaya na itago ang kanyang pagkatao. Dahil dito, sa wakas, nararanasan niya ang isang purong pag-ibig na hindi hinahadlangan ng pera o posisyon. Alam mo ba? Sa tuwing kasama kita, pakiramdam ko ay isa lang akong ordinaryong tao. Napakaganda ng pakiramdam na iyon, madalas na ibinubulong ni Nina kay Lito. Pagkatapos ng isang taong pagde-date, natapos ang program ni Lito, kinailangan niyang bumalik sa Pilipinas upang simulan ang kanyang karera. Sa oras na ito, gumawa si Nina ng isang nakakagulat na desisyon. Handa siyang iwan ang lahat ng bagay na pag-aari ng kanyang pamilya upang sumama kay Lito sa Pilipinas at magtayo ng buhay. Ano? Nababaliw ka na ba? Sigaw ng matalik na kaibigan ni Nina sa gulat. Itatapon mo ang buong buhay at yaman mo sa Saudi Arabia dahil lang sa isang lalaking Pinoy? Alam mo ba kung anong lugar ang Pilipinas? Walang ganoong kalidad ng buhay doon tulad ng sa atin. Tiyak, sa mata ng maraming mayayamang Arabo, ang Pilipinas ay isa lamang bansa sa Timog Silangang Asya na may ekonomiyang malayo sa kayamanan ng mga oil kingdom. Iniisip nila na ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino sa pangkalahatan ay mababa pa rin, nakatira sa maliliit na kondo o bahay. Sumasakay sa masikip na mga jeepney at LRT, MRT, walang katulong at walang marangyang lifestyle. Ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Nina. Sa panahon ng kanyang pag-aaral sa England, sa pamamagitan ng kwento ni Lito, marami siyang natutunan tungkol sa tunay na sitwasyon ng Pilipinas. Bagamat wala silang kayamanan mula sa langis tulad ng sa aming bayan, ang industriya nila ng BPO, IT at semiconductors ay isa sa pinakamahalagang manufacturing base at global service hub ng mundo. Paliwanag ni Nina sa kanyang kaibigan, maraming malalaking global na korporasyon ang nagtatayo ng kanilang operasyon at R&D center doon at may mahalagang papel sila sa global supply chain. At higit sa lahat, napakaganda ng kalidad ng kalusugan at edukasyon sa Pilipinas at napakatanyag ng turismo. Ang kalidad ng buhay ay talagang mataas. Sa katunayan, bagamat hindi pa maihahambing ang GDP per capita ng Pilipinas sa Saudi Arabia, isa pa rin ito sa pinakamalaking ekonomiya sa rehiyon. Ang mas mahalaga, ang lipunang Pilipino ay napakabukas at palakaibigan.
Ang mga tao ay laging nakangiti. Iyan mismo ang matagal nang inaasam ni Nina. Sa kabila ng pagtutol ng pamilya at mga kaibigan, nagdesisyon si Nina na sumama kay Lito sa Pilipinas. Sinabi lang niya sa kanyang pamilya na magbabakasyon siya sa Pilipinas ng ilang panahon, ngunit sa totoo lang, nagdesisyon na siyang manirahan sa bayang ito. Sa unang mga araw ng pagtapak sa Maynila, nakaranas si Nina ng isang hindi maliit na culture shock. Bagamat ang Maynila ay isang maunlad at makulay na lungsod, wala itong glamour at kadakilaan tulad ng Dubai at wala ring engrandeng kagandahan na madalas niyang nakikita sa kanyang bayan. Ang mga tirahan sa Maynila ay karaniwang masikip, ang tag-init ay mainit at maumid, ang trapiko ay masikip, at ang ritmo ng buhay ng mga tagalungsod ay napakamadali. Lahat ay abala sa kani-kanilang trabaho. Wow kuya, napakaingay ng night market dito. Ang daming masasarap na pagkain sa lahat ng dako. Sa unang pagkakataon na naglakad sa mga kalsada ng Quiapo o sa isang tiangge, labis na naakit si Nina sa napakaraming kaakit-akit na street food at sa kapaligiran na puno ng enerhiya. Ang adobo na ito ay hindi maikukumpara sa sarap. Mas masarap pa ito sa anumang gourmet na pagkain na kinain ko sa Saudi Arabia. Kumain si Nina ng mga simpleng pagkain sa kalye ng Pilipinas, ngunit nakaramdam siya ng isang lubos na kasiyahan na hindi pa niya nararanasan. Pagkatapos magtapos, nakakuha si Lito ng trabaho sa isang tech and solutions company sa Pilipinas. Ang suweldo ay medyo maganda, ngunit para kay Nina, nasanay sa marangyang buhay, ang buhay ng middle class na ito ay medyo limitado pa rin. Ngunit hindi siya nag-alala. Nagsimula pa nga siyang matutong magtrabaho sa bahay, magluto ng mga pagkaing Pilipino, at tamasahin ang buhay ng isang ordinaryong tao. Ito pala ang pakiramdam ng tagumpay kapag ikaw mismo ang nagluluto. Nang una siyang matagumpay na nakagawa ng lumpiang sariwa, tumalon siya sa tuwa sa kusina. Samantala, nagsimula ng mag-alala ang pamilya ni Nina. Hindi na nila siya nakontak ng ilang panahon, alam lang nilang nasa Pilipinas siya ngunit hindi alam kung ano ang ginagawa niya. Si Apo Abdullah, ang ama ni Nina, ay isang tradisyonal na Arab businessman na labis na pinahahalagahan ang karangalan ng pamilya at lubhang nag-aalala sa pagkawala ng kanyang anak. Ang anak ko, paanong nag-iisa sa ganoong banyagang bansa? Napakadelikado, sabi ni Apo Abdullah sa kanyang asawa. At ano bang meron sa Pilipinas? Mainit, masikip sa trapiko. Paano siya mabubuhay sa ganoong lugar? Sa pag-iisip ni Apo Abdullah, ang Pilipinas ay isa lamang developing country. Hindi pa nga raw ito mapapantayan ng isang lalawigan sa Saudi Arabia. Hindi niya maisip na ang kanyang prinsesang anak ay kayang manirahan sa ganoong lugar. Ngunit sa katotohanan, ang antas ng pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas ay nalampasan na ang imahinasyon ni Apo Abdullah. Ang Pilipinas ay isang mahalagang hub para sa BPO, IT at semiconductors ng mundo. Ang antas ng pag-unlad ng industriya ay nangunguna sa rehiyon. Ang mga kalsada ng Maynila ay puno ng matataas na gusali, ang sistema ng transportasyon ay iba-iba, at ang nightlife ay napakabuhay. Ang mas mahalaga, ang lipunang Pilipino ay malaya at bukas. Ang ugnayan ng tao sa tao ay mas palakaibigan. Naramdaman ni Nina ang kalayaan at paggalang na hindi pa niya nararanasan sa Pilipinas. Ito ang hindi niya kailanman naramdaman sa kanyang mayamang pamilya sa Saudi Arabia. Sa Pilipinas, walang naglilimita sa aking kalayaan dahil lang sa ako ay isang babae. Walang tumitingin sa akin ng may pagtatangi dahil lang sa ako ay isang Arabo. Madalas na sinasabi ni Nina kay Lito. Dito ko natagpuan ang aking tunay na sarili. Ngunit hindi nagtagal ang magagandang araw. Sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, natuntun din ng ama ni Nina ang kinaroroonan ng kanyang anak at naimbestigahan ang impormasyon tungkol kay Lito. Nang malaman na ang kanyang minamahal na anak ay nakikipamuhay sa isang ordinaryong Pilipinong lalaki, nagalit si Apo Abdullah. Walang katuturan. Paanong ang anak ni Abdullah ay makakasama ng isang mahirap na lalaki? Hindi na makontrol ni Apo Abdullah ang kanyang galit. Kailangan kong ibalik ang bata. Kailangan niyang maintindihan ang kanyang posisyon at responsibilidad. Kaya agad na sumakay ng private jet si Apo Abdullah at ang kanyang asawa patungong Maynila. Kasama nila ang isang team ng mga bodyguard at lawyer
handang gawin ang lahat upang ibalik ang kanilang anak sa Saudi Arabia. Nang malaman na darating ang kanyang mga magulang sa Pilipinas upang ibalik siya, si Nina ay kinakabahan ngunit determinado. Matagal silang nag-usap ni Lito at sa huli ay nagdesisyon silang harapin ang unos na ito. Maaari silang malaman anumang oras. Sa halip na magtago, mas mabuting harapin natin sila ng matapat, sabi ni Nina habang mahigpit na hinawakan ang kamay ni Lito. Huwag kang mag-alala. Anuman ang mangyari, mananatili ako sa tabi mo. Bagamat nag-aalala, naiintindihan ni Lito na hindi ito may iwasan. Tiyak na mamaliitin ako ng iyong pamilya, ngunit ipapakita ko sa kanila na kahit hindi ako mayaman, gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Sa wakas, isang Sabado ng umaga, dumating sa Maynila si Apo Abdullah at ang kanyang delegation. Tumuloy sila sa presidential suite ng pinakamagarang hotel sa lungsod at agad na nakipag-ugnayan kay Nina. Inay, Itay, susunduin namin kayo ni Lito. Ngunit kailangan ninyong mangako na hindi ninyo ako pipiliting umuwi, matatag na sabi ni Nina sa telepono. Bagamat hindi nasiyahan, tinanggap pa rin ni Apo Abdullah ang alok ng kanyang anak. Nagkita sila sa fine dining restaurant ng hotel. Sa araw ng pagtatagpo, nagsuot si Nina ng napakagandang damit. Nagsuot din si Lito ng pinaka-formal niyang suit. Magkahawak kamay silang pumasok sa lobby ng hotel at nakita si Apo Abdullah at ang kanyang asawa na may maringal na presensya at pinalibutan ng maraming bodyguard. Anak ko, alam mo ba kung gaano kami nag-alala ng iyong ina? Niyakap agad ni Ginang Fatima, ang ina ni Nina, ang kanyang anak pagkakita sa kanya at walang tigil na umaagos ang luha. Bakit mo ginawa ito? Umalis ka nang walang paalam. Halos akala namin ay nawala ka na. Samantala, sinipat ni Apo Abdullah si Lito. Sinuri niya mula ulo hanggang paa ang lalaking nagpaalis sa kanyang anak sa bahay. Sa kanyang paningin, ang suit na suot ni Lito ay halatang hindi designer brand at ang relo sa kanyang kamay ay napaka-ordinaryo. Sa isang tingin pa lamang, alam na niyang ito ay galing sa simpleng pinagmulan. Ikaw ba ang lalaking nagpamukha sa aking anak? Naiwan ang lahat, malamig na tanong ni Apo Abdullah sa Ingles. Humugot ng malalim na hininga si Lito at sumagot sa matatas na Ingles. Opo, Ginoo, mahal ko ang inyong anak at gagamitin ko ang buong buhay ko para alagaan siya. Alam mo ba kung ano ang posisyon ng aking anak? Alam mo ba kung ano ang kanyang iniwan? Puno ng paghamak ang boses ni Apo Abdullah. Siya ay isang prinsesa ng Saudi Arabia na nagmamay-ari ng bilyon-bilyong dolyar na kayamanan. At ikaw, ano ang maibibigay mo sa kanya? Isang masikip na kondo at isang miserableng buhay? Natigilan si Lito sandali. Hindi niya talaga alam na si Nina ay may ganoong mataas na posisyon at sikat na pamilya. Hindi kailanman nagkwento si Nina tungkol sa kanyang pamilya. Sinabi lang na sila ay negosyante at medyo mayaman. Nang makita ito, mabilis na lumabas si Nina upang protektahan si Lito. Itay, mahal ko si Lito dahil sa kanyang katapatan at talento, hindi dahil sa pera o posisyon. Sobrang saya ko sa Pilipinas. Mas masaya pa kaysa noong nasa palasyo ako sa Saudi Arabia. Ngumiti ng mapait si Apo Abdullah. Kaligayahan? Sa isang developing country, anong kaligayahan ang makukuha mo? Hindi umatras si Nina. Malaki ang pagkakamali ninyo sa Pilipinas, Itay. Hindi ito atrasado. Ito ang sentro ng ASEAN. Napakaunlad ng industriya ng BPO, IT at semiconductors. Kilala ang sistema ng kalusugan. Napakaganda ng antas ng pamumuhay ng mga tao. Ang mga tao rito ay mainit at palakaibigan. Ang lipunan ay malaya at bukas. Natagpuan ko ang aking sarili at ang tunay na kalayaan dito. Kalayaan? Magkano ang kinikita mo sa kalayaan na iyan? Tanong ni Apo Abdullah nang walang pakialam. Hindi na nakapagtimpi si Nina. Tumaas ang kanyang boses. Itay, marahil hindi ninyo naiintindihan. Ang industriya ng BPO ng Pilipinas ay isang mahalagang global service center. Ang kumpanya kung saan nagtatrabaho si Lito ay isa sa mga nangungunang pioneer sa next generation IT solutions sa rehiyon. Ang R&D project na pinamumunuan niya ay may malaking halaga. Mapagkumbabang idinagdag ni Lito. Ang mga component at teknolohiya ng aming kumpanya ay ginagamit sa maraming kilalang brand sa buong mundo.
pati na rin sa mga luxury car na ginagamit ninyo, Ginoo. Sa katunayan, ang Pilipinas ay binansagang Global Outsourcing Hub. Si Apo Abdullah ay nagduda. Inilabas niya ang susi ng kanyang sasakyan. Ibig mong sabihin, may teknolohiya ng inyong kumpanya ang sasakyang ito? Opo, Ginoo. Hindi lang iyon, ang next generation system na ginagawa namin ay lubos na magpapataas ng efficiency ng digital services sa hinaharap habang bumababa ang cost at latency. Ang mga mata ni Lito ay nagniningning sa pagmamalaki at hilig sa teknolohiya. Nagtanong si Ginang Fatima, kung gayon, ano ang iyong kinikita? Sapat ba para suportahan ang aking anak? Sa totoo lang, ang suweldo ko sa Pilipinas ay kabilang sa high-income group. Bagamat hindi ko maihahambing sa mga oil billionaire ng Saudi Arabia, sapat na ito para magkaroon kami ng komportableng buhay at nakakatanggap din ako ng stock options sa kumpanya na may malaking growth potential sa hinaharap. Pagkarinig nito, bahagyang lumambot ang mukha ni Apo Abdullah ngunit hindi pa rin lubos na nasisiyahan. Mabuti na rin. Ngunit ang anak ko ay sanay na sa marangyang buhay, sa malaking bahay at sa branded items. Kaya mo ba siyang bigyan ng ganoong buhay? Sumagot si Lito, Apo, kung hindi ninyo masamain, inaanyayahan ko kayong bisitahin ang aking kumpanya at tingnan ang aming kondo. Mas maiintindihan ninyo ang aming buhay at trabaho sa Pilipinas. Nag-isip ng sandali si Apo Abdullah at sa wakas ay tumango bilang pagsang-ayon. Kinabukasan, nag-ayos si Lito ng isang tour sa kumpanya at sa kanilang tirahan. Nang pumasok ang pamilya ni Apo Abdullah sa Global Solution Center ng kumpanya ni Lito, lubos silang namangha. Isang malawak at modernong research center, mga laboratories at mga prototype production line. Ang mga engineer ay masipag at nakatuon at ang buong paligid ay nagpapakita ng high-tech na kapaligiran. Ang Vice President ng kumpanya mismo ang sumalubong sa kanila at ipinakilala ang kahalagahan ni Lito kay Apo Abdullah. Si G. Lito ay isa sa aming pinakamahusay na R&D engineer. Ang Next Generation Solution Design na pinamunuan niya ay nagdala ng daan-daang milyong dolyar na kita sa kumpanya. Kasalukuyan, pinamumunuan niya ang team na gumagawa ng next generation product na mahalaga sa kinabukasan ng aming kumpanya. Napanganga si Apo Abdullah. Hindi niya inaasahan na ang kanyang magiging manugang ay may ganoong posisyon at malaking impluensya sa kumpanya. Sa katunayan, nagpatuloy ang VP, ang mga gawa ni G. Lito ay nakarehistro na ng maraming international patents. Siya ay isang kinikilalang henyo sa industriya. Lubos naming pinahahalagahan ang kanyang talento at dedikasyon. Habang naglilibot sa laboratory, detalyadong ipinaliwanag ni Lito sa mga magulang ni Nina ang kahalagahan ng IT, digital transformation, at ang trend ng pag-unlad sa hinaharap. Ang malawak na kaalaman sa propesyon at ang kanyang madamdaming saloobin ay nagpabago sa tingin ni Apo Abdullah sa batang lalaking ito. Alam niyo po ba? Kung wala ang mga teknolohiyang ito, hindi mabubuo ang energy-efficient at environment-friendly solutions. Ang posisyon ng Pilipinas sa global service industry ay parang posisyon ng Saudi Arabia sa oil sector, parehong may kahalagahan sa mundo. Nag-isip si Apo Abdullah. Bilang isang oil tycoon, alam niya ang kahalagahan ng enerhiya sa pandaigdigang ekonomiya. Hindi niya inaasahan na ang isang bansa na minamaliit niya ay may ganoong advanced na teknolohiya. Pagkatapos ng tour, inanyayahan ni Lito ang mga magulang ni Nina sa kanilang kondo. Nakatira sila sa isang high-end condominium sa sentro ng Maynila. Bagamat hindi malaki, ang apartment ay may magandang design at kumpleto sa kagamitan. Napakaganda rin ng view mula sa bintana. Ito ba ang bahay ninyong dalawa? Nagulat si Ginang Fatima nang makita ang kondo na hindi aabot sa 100 mil quadrad. Opo, inay, nakangiting sagot ni Nina. Kahit hindi malaki, kumpleto naman dito. Madali ring maglakbay gamit ang LRT, MRT. Kumpleto ang mga amenities sa paligid. Ang pinakamahalaga, ito ang aming pinagsasaluhang tahanan ni Lito, puno ng pag-ibig at init. Dinala ni Lito ang mga magulang ni Nina sa bawat sulok ng kondo. Nakita nila ang living room na mismong si Nina ang nag-ayos. Ang dingding ay puno ng mga larawan ng kanilang mga travels sa Pilipinas. Sa kusina,
Nakadikit ang mga recipe ng pagkaing Pilipino na pinag-aaralan ni Nina. Ang study room ay puno ng mga technical book at literatura. Nagtuturo din po pala si Nina ng Arabic sa isang language center, sabi ni Lito ng may pagmamalaki. Gustong-gusto siya ng mga estudyante at sinabi niya na ang trabahong ito ay nagbibigay sa kanya ng sense of achievement. Idinagdag ni Nina, "Opo, ito ang unang pagkakataon na naranasan ko ang pakiramdam ng kumita gamit ang sarili kong kakayahan. Ang kasiyahan na iyon ay hindi mabibili ng pera." Kinagabihan, naghanda sina Nina at Lito ng isang masaganang hapunan na may mga pambihirang pagkaing Pilipino at ilang Arabian dishes na binago. Nagulat si Apo Abdullah at Ginang Fatima nang makita na hindi lang natuto ang kanilang anak magluto kundi napakasarap pa. "Hindi ko alam na marunong kang magluto," sabi ni Ginang Fatima ng may emosyon. "Sa bahay, kahit ang sarili mong damit, hindi mo kailanman tinupi." Ngumiti si Nina. "Nagbabago ang lahat, inay. Sa Pilipinas, marami akong natutunan na hindi ko pa nagawa noon. Pinaparamdam nito sa akin na kumpleto ang buhay." Pagkatapos kumain, nag-alok si Lito na dalhin ang mga magulang ni Nina sa kalapit na night market. Ang night market sa Maynila ay lubhang maingay, puno ng iba't ibang uri ng pagkain, laro at kaakit-akit na paninda. Hindi pa nararanasan ni Apo Abdullah at Ginang Fatima ang ganitong simpleng buhay. Sa una ay medyo hindi sila sanay, ngunit maya-maya ay nahila na sila sa masaya at masiglang kapaligiran. Ang inumin na ito na tinatawag na pearl milk tea ay talagang kakaiba, sabi ni Ginang Fatima nang may pagtataka matapos tikman ito. Ito naman ang tinatawag na kwek-kwek o tokneneng, sikat na street food dito, ipinakilala ni Nina sa kanyang mga magulang. "Noong una akong kumain, namangharin ako. Sa gitna ng siksikan ng tao sa palengke, pinagmasdan ni Apo Abdullah ang interaksyon ni Nina at Lito. Nagtitinginan sila at tumatawa, puno ng pagmamahal ang kanilang mga mata. Maingat na pinagbitbit ni Lito si Nina at dahan-dahang pinunasan ni Nina ang pawis ni Lito. Ang isang ganoong natural at tapat na pag-ibig ay isang bagay na hindi mabibili ng anumang yaman. Pagbalik sa kondo, umupo si Apo Abdullah at Ginang Fatima sa living room at pinanood ang dalawang bata na pagod ngunit lubhang masaya. Nagsimulang magbago ang kanilang iniisip. Sa wakas, nagsalita ang ama ni Nina. "Sa loob ng 2 araw na ito, marami akong nakita. Kailangan kong aminin na noong una, may pagtatangi ako sa Pilipinas at kay Lito. Akala ko ang Pilipinas ay isang atrasadong lugar at si Lito ay isang ordinaryong lalaki. Ngunit ngayon naiintindihan ko na, nagkamali ako." Nagulat si Nina nang makita ang kanyang ama na umamin sa kanyang pagkakamali. Nagpatuloy si Apo Abdullah, "Ang industriya ng Pilipinas ay talagang umuunlad. Napakaganda rin ng kalidad ng buhay ng mga tao. Bagamat walang kayamanan mula sa langis, tulad ng sa Saudi Arabia, ang mga tao at ang talento ang tunay na yaman ng bansang ito." Si Lito ay isang mahusay na binata, may talento, may kakayahan, at higit sa lahat, tunay niyang mahal ang aking anak. Tumango rin si Ginang Fatima bilang pagsang-ayon. "Nakita ko kayong dalawa na magkasama at alam kong natagpuan mo ang tunay na pag-ibig. Bagamat bilang isang ina, gusto kitang umuwi. Mas gusto kong maging masaya ka." Niyakap ni Nina ang kanyang mga magulang ng may emosyon. "Salamat itay, inay, sa pagintindi sa akin. Mahal ko talaga si Lito at mahal ko rin ang buhay sa Pilipinas. Kahit hindi ito kasing yaman ng Saudi Arabia, napakataas ng kalidad ng buhay. Ang lipunan ay bukas at palakaibigan, lalo na para sa mga kababaihan." Nag-isip ng sandali si Apo Abdullah at seryosong nagsalita kay Lito. "Binata, pinili ka ng anak ko. Tinalikuran niya ang lahat ng bagay na pag-aari ng pamilya. Kailangan mong patunayan sa akin na ang kanyang pinili ay karapat-dapat." Buong determinasyon na sumagot si Lito. "Ginoo, gagamitin ko ang buong buhay ko para patunayan iyan. Hindi lang ako magtatagumpay sa aking karera, kundi gagamitin ko rin ang aking puso at aksyon para maramdaman ni Nina na masaya siya araw-araw." Tumango si Apo Abdullah nang may kasiyahan at gumawa ng isang desisyon na ikinagulat ng lahat. "Anak ko si Nina, kahit saan siya naroroon, siya pa rin ang aking ipinagmamalaki.
Ang kanyang dote at karapatan sa mana ay hindi mababawasan kahit isang sentimos. Nagulat si Nina at tumingin sa kanyang ama. Itay, ibig bang sabihin nito ay tinatanggap na ninyo ang relasyon namin ni Lito? Oo, ngumiti si Apo Abdullah. Ngunit mayroon akong isang kondisyon. Anong kondisyon po? Tanong ni Nina nang may pag-aalala. Kailangan kayong bumisita sa amin sa Saudi Arabia kahit isang beses sa isang taon, sabi ni Apo Abdullah. At umaasa ako na ang aking mga apo sa hinaharap ay matututo ng kultura ng Arabe at kultura ng Pilipino. Masayang niyakap ni Nina ang kanyang ama. Tiyak po, salamat Itay. Nagpahayag din si Lito ng pasasalamat sa kanyang biyenan. Salamat sa inyong pag-unawa at suporta. Aalagaan ko ng mabuti si Nina at rerespetuhin ko ang tradisyon ng kultura ng inyong pamilya. Kinabukasan, nagdesisyon si Apo Abdullah na pahabain ang kanilang pananatili sa Pilipinas. Gusto niyang malaman pa ang lugar na nagpaibig ng ganoon sa kanyang anak. Sa sumunod na linggo, dinala sila ni Lito at Nina sa Intramuros, Rizal Park, nag-island hopping sa Palawan at nag-trekking sa Chocolate Hills. Lubos na namangha si Apo Abdullah sa mayamang kalikasan at malalim na kultura ng Pilipinas. Napagtanto niya na bagamat ang Pilipinas ay may mainit na klima, mayroon itong maraming yaman sa turismo, kumpletong infrastruktura, mataas na kalidad ng edukasyon, at mahusay na napapanatili ang kapaligiran. Ang lugar na ito ay mas mahusay kaysa sa inaakala ko, sabi ni Apo Abdullah sa kanyang asawa. Hindi nakakapagtaka na ayaw umalis ni Nina. Sumang-ayon si Ginang Fatima. Tama. Ang mga tao rito ay napakamagalang, ang lipunan ay puno ng buhay at nakakaramdam ng kaligtasan. At tingnan mo, napakasaya ni Nina. Sa huling araw bago umuwi, nag-alok si Apo Abdullah na bigyan ng regalo ang magkasintahan. Akala ni Nina ay isang malaking halaga ng pera ang ibibigay ng kanyang ama at akmang tatanggi. Ngunit hindi inaasahan, sinabi ni Apo Abdullah na, nagdesisyon akong mamuhunan sa isang tech company sa Maynila na nakatuon sa R&D ng Clean Energy Solutions para sa global BPO IT industry. Lito, umaasa akong ikaw ang magiging technical consultant. Nagulat si Lito. Bakit clean energy po? Ngumiti si Apo Abdullah at nagpaliwanag. Mauubos din ang langis. Ang kinabukasan ay sa renewable energy. Kailangan ding magbago ang Saudi Arabia at ang teknolohikal na kakayahan ng Pilipinas ay makakatulong sa amin na makamit ang layuning ito. Ito ay isang win-win cooperation. Nakatutok si Nina sa kanyang ama nang may damdamin. Alam niyang ito ang paraan ng kanyang ama upang suportahan sila at kasabay nito ay iniisip niya ang kinabukasan ng kanyang sariling bayan. Bago magpaalam, sinabi ni Apo Abdullah sa kanyang anak, ipinagmamalaki kita, Nina. Natagpuan mo ang tunay na pag-ibig at natagpuan mo ang halaga ng sarili mong buhay. Mas mahalaga iyan kaysa anumang yaman. Niyakap ni Ginang Fatima ang kanyang anak at bumulong, hindi ka ba talaga nagsisisi na tinalikuran mo ang mga mamahaling gamit at ang magarang bahay? Matatag na sumagot si Nina. Hindi po. Ang tunay na kaligayahan ay hindi ang tumira sa isang marangyang palasyo, kundi ang makasama ang taong mahal mo at mabuhay ng isang buhay na makabuluhan. Sa Pilipinas, natagpuan ko ang kaligayahan na iyon. Pagkatapos ihatid ang kanyang mga magulang, bumalik sina Nina at Lito sa kanilang maliit ngunit maaliwalas na kondo. Nagsalita si Lito ng may emosyon. Hindi ko inaasahan na sa huli ay tatanggapin tayo ng iyong ama at gusto pa niyang makipagtulungan sa akin. Ngumiti si Nina, iyan ang kapangyarihan ng pag-ibig. Kaya nitong lampasan ang pagkakaiba sa kultura, sirain ang mga pagtatangi at lumikha ng mga himala. Marami kang tinalikuran para pumunta sa Pilipinas. Sulit ba? Seryosong tanong ni Lito. Tumingin si Nina sa night view ng Maynila sa labas ng bintana at sumagot ng walang pag-aalinlangan, lubos na sulit. Dito ko natagpuan ang aking tunay na sarili at natagpuan ang tunay na pag-ibig. Ang Pilipinas ay nagbigay sa akin ng kalayaan at hospitality na napakahalaga. Iyan ay mga bagay na hindi mabibili ng pera. Isang taon pagkatapos, nagtatag si Nina ng isang cultural exchange center sa Maynila upang itaguyod ang pag-unawa sa pagitan ng mundo ng Arabe at Timog Silangang Asya.
Ang R&D project ni Lito ay nagtagumpay at kinilala sa buong mundo. Bumili sila ng mas malaking bahay sa Cebu, ngunit pinanatili pa rin ang simple at kumpletong lifestyle. Sina Apo Abdullah at Ginang Fatima ay pumupunta sa Pilipinas bawat taon at nananatili ng isang buwan. Ngayon ay mahal na nila ang lifestyle at kultura ng mga tao sa bayang ito. Ang Clean Energy Company ni Apo Abdullah ay nagtagumpay din sa Pilipinas at Saudi Arabia na naging modelo ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang kwentong pag-ibig na ito na lumampas sa hangganan ng kultura at yaman ay nagpatunay na ang tunay na pag-ibig ay walang katumbas. Sinira rin ito ang mga pagtatangi ng mga tao tungkol sa iba't ibang kultura at modelo ng pag-unlad ng ekonomiya. Bagamat ang Pilipinas ay walang kayamanan mula sa langis tulad ng Saudi Arabia, ang maunlad na industriya, palakaibigang lipunan at mataas na kalidad ng buhay ay lumikha ng sarili nitong natatanging halaga. Sa isang interview, minsan ay nagbahagi si Nina, "Hindi ko tinalikuran ang kayamanan. Sa halip, pumili ako ng ibang forma ng kayamanan. Ito ay ang pag-ibig, kalayaan at ang maging sarili ko. Sa Pilipinas, natagpuan ko ang lahat ng iyon at mas mahalaga pa ang mga ito kaysa anumang ginto at pilak." At sa ganoon, ang kwento ng pag-iibigan ng prinsesa ng Arabe at ng Pilipinong engineer ay hindi lamang nagbago ng kanilang sariling kapalaran, kundi nagtaguyod din ng pag-unawa at paggalang sa pagitan ng dalawang kultura na tila ganap na magkaiba. Minsan, ang kapangyarihan ng pag-ibig ay mas dakila kaysa sa inaakala natin.